Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno at tahanan din natin. Dito na lang tayo mag-focus, kasi napakalinaw naman yung sulat ni Apostol Pablo na binasa kanina sa unang pagbasa, pati na rin yung unang bahagi ng Ebanghelyo. Kaya dito tayo sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Natural po sa atin ang pagnanais na makauwi. Kaya ang bati natin kanina, maluwalhating pag-uwi sa tahanan. Ito po ay nakagisnan man nating tahanan o natutunan na lang nating tawaging tahanan, anuman ang itinuturing nating tahanan natin, natural at likas sa atin na gustuhin na makabalik doon, makauwi. O sabihin na nating dito kasi mas malapit, mas intimate, mas close. Sabi nga sa malalim na Tagalog, nilulunggatin natin ito. We long for it. We desire it. We want it. Gusto nating mapalapit dito. Yun ang una, katangian ng tahanan. Mayroon tayong pagnanais na mapalapit. Pangalawa, gusto nating maramdamang safe tayo. Kaya umuuwi tayo. Kung saan natin unang naramdamang ligtas tayo. Yun yung ating pangalawang katangian ng tahanan, safe haven. Safe haven. At pangatlo, gusto natin ng kasiguradahang mayroon tayong mauuwian. Yun yung secure base. Secure base. Para kung saan man tayo makarating, alam natin na mayroon tayong mauuwian. Kaya masaklap
lalo na sa mga nomads, yung mga nangungupahan, at doon sila lumaki sa isang paupahang bahay, tapos lumipat sila. Pag naghanap ng ugat yung lumaki doong bata, babalik siya doon sa dati nilang inuupahang bahay, only to find out na iba na pala ang nakatira. Hindi na pala iyon ang dati nilang bahay. Kaya na-shaken up yung kanilang ugat. Kasi kailangan natin ng rootedness, na nakatungtong tayong matibay sa ating pinagmulan. Sabi nga po, ganun pa man, home is where your heart is. Kaya kahit nomads tayo, kung saan natin natatagpuan ang ating pagtahan, yun ang ating tahanan. So, saan po tayo nakakatagpo ng tahanan? O kanino po tayo tumatahan? Na kanino ang ating puso? Kung inyong maalala, matapos itanggi ni Peter si Jesus, ni Pedro, ang sabi sa banal na kasulatan, lumabas siya. Lumabas. Maaaring lumabas lamang siya sa bahay o sa bakuran, pero maaari ding may mas malalim pong kahulugan nito. Lumabas po siya sa kanyang sarili o sa kung saan siya nakakatagpo ng kanyang panahanan, kung sino talaga siya. Kung may intimacy ka kasi sa iyong sarili o yung malapit na pakikipag-ugnayan sa iyong sarili, masasabi ring at home ka sa iyong sarili. Kaya kahit kanino ka mapasama, kilala mo kung sino ka. Oh. Kahit sino ang maka-impluwensya sa iyo, alam mo kung ano ka at kung sino ka. Hindi ka manghihiram ng identity sa iba. Meron kasing mga nang a-idolize, hindi natin yun masisisi sila. Hindi natin sila masisisi. Dahil ang ating generation ngayon, higit kailanman, ay nangangailangan ng hero. Kailangan natin nang mayroon tayong tingalain. Kaya lang, sa pagtingala natin sa ating mga hero, nakokopya natin sila. Yung ating pagsasalita, abay parang second version tayo ng ating idol, ng ating hero. Nananakawan tayo ng sarili nating identity. At nagkakasala pa tayo ng idolatry. Kaya kung matibay ang iyong tungtong, ang iyong kapit sa iyong sariling tahanan, bahay man ninyo ito dati, o yung iyong natagpuan ngayong tahanan, gaano man kalakas ang baha, gaano man kalakas ang unos, matibay kang nakatayo. Yun ang mahirap pag nag-idolize ka, no? Kasi yung idol mo, itinutungtong mo sa isang bantayog. Pero pag daan ng unos, bumaha, clay feet pala ang iyong bantayog. Nalulusaw unti-unti ang paa, unti-unting gumuguho, at ang iyong tinitingala ay wala na. At gayon din, kung may intimacy ka naman, malapit na pakikipag-ugnayan sa mahal na poong Jesus Nazareno, masasabi rin pong at home ka sa Kanya. Ang paglayo mo sa iyong sarili
o sa Kanya ay masasabi ring paglayo mo sa iyong tahanan. Kung naging totoo po ito kay Peter, maaaring naging totoo na rin po ito sa atin. Na sa unang bugso pa lamang ng unos sa ating buhay, napakalakas na agad ng hatak na kumalas at humanap ng ibang tahanan na mas mahina pa pala ang pundasyon kaysa sa ating kinakapitan kaysa sa ating kinalakihan, sa ating kinasanayan. Kaya mas madaling iguho o anurin ang baha. At sa pagkabigo natin doon, sa natagpuan nating bagong tahanan natin, na inaakala nating makapagbibigay sa atin ng pakiramdam na safe tayo, nanaisin nating muling bumalik at umuwi sa tunay at totoo nating tahanan. Ang pagnanais po natin ito, o yung paghahangad natin na muling bumalik, ay siya namang matibay na palatandaan na nakabitiw nga tayo. Nakabitiw tayo sa tunay at totoong nagbibigay buhay. At doon po tayo maaaring magsimulang muli. Sa realization na iyon na, okay, nakabitiw nga pala ako. At kung pakikinggan mo ang iyong sarili, gusto kong muling bumalik. Kaya nga tayo naririto. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mapaigting nawa ng Espiritong Banal ang ating kamalayan sa kung paano tayo tumutugon pag nayayanig ang pundasyon ng ating tahanan. Ano yung unang nakaaantig sa atin? Pagtakas ba? Paglayo? Pananatili? Pagtitiis muna? Ano kaya? Idalangin din natin na lalo nawa tayong patibayin sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Yung matugunan natin habang pinatitibay ng Espiritu Santo ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, matugunan din natin kung paano niya tayo inilalapit sa Kanya. Baka kasi yung disillusionment natin na nararanasan natin doon sa natagpuan nating mga bagong tahanan natin ay siya rin mismong paraan niya para muli niya tayong ilapit sa Kanya. Huwag na tayong lumingalinga at humanap ng iba. Nariyan lamang siya, naghihintay, kumakatok sa muli nating pagbabalik.